Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon nandito tayo sa Parkstone. So para mag-update kung ano na ba, anong nangyayari, bakit yung mga possible beneficiary hindi pa rin ho sila na-relocate ho dito. Ano ba yung problema? So ayan ang nangyayari. Nasisira na uli yung mga bahay at nagdodoble-doble yung gastos tuloy, no? Sa pagpapagawa ng bahay. So yan, titingnan natin yung mga bahay na wala pa. At ang dami nang nag-request sa atin dito na kung pwedeng ang pasyalan yung bahay, yung possible na maging bahay ho nila, no? Itong mga nakikita natin, kung ano na, yung update, kung okay na ba, ayos na ba. Usually yung mga okay na to, yung mga previous videos natin, makikita natin, maayos na, kumpleto na siya, pero ngayon makikita na natin na nasisira na uli yung mga bahay. At the same time, ginagawa na nga rin ng basurahan. Itong mga bahay na to, na wala pang mga tao, wala pang mga beneficiary. At may video na rin tayo dito na yung mga bakal, yung aluminum nung sa Chelsea. So mga kinukuha na rin, may nag-comment sa atin na mahal daw yung kilo nung aluminum na yun. Parang 60 pesos ata yung per kilo. So, ayun, yung mga likod ng mga bahay na to, yung mga Chelsea doon, so nawawala. Even dito kahit sa harap po, kikita nyo, wala na. Pati yung pinagkakabitan, pinaglalagyan ng Chelsea. So, yun lang yung problema. Ililipat natin yung video para mas makita ninyo kung ano na yung sitwasyon, itsura ng mga bahay dito sa may Parkstone. Usually, dito tayo sa Parkstone, wala po tayo. Sorry. Hello po, shoutout kila ate. Ayan, kasama ko kayo ate sa video natin ganun ba? Hello, kumusta po? Taga saan kayo, te? Dasma. Dasma kayo, mga taga Dasma. Ganun ba? Kailan kayo na-relocate dito? Noong February 23. Matagal na. Matagal-tagal na rin pala. Kumusta naman kayo dito, te? Okay naman, kahit pa paano. Oo, at least kahit pa paano may ayos na bahay, no? At tsaga-tsaga na lang sa ano. Tsaga na lang. Gagawa naman ng paraan, di ba? Kung ano man po yung mga pangangailangan pang araw-araw. Wala, back to zero. At least kahit pa umpisa na, tapos magagawa na, madidiskarte yan na kung ano yung mga adjustment na pagtira dito. Ganun naman, di ba? Kahit mangupahan ka naman, mag-adjust ka din naman. Din. So, at least dito, may maayos na bahay ka na, naka-tiles na, konkreto na, wala ka ng pangamba na i-squat din ka pa. Di ba? Pagka nabayaran mo na yung bahay, pwede ka nang magpataas. Kung depende kung may extra na, paano sa development, di ba? Kaya nga. Ang problema na yung hanap buhay, pagkain. School naman, yung anak mo sa nag-aaral dito na. Ita-transfer pa lang. Oo. Kasi katatapos na ng taon. Anong, yan na ba siya? Grade 7. Kasi siya, okay, dito na ako, malapit na ako, di ba? Hindi na magmamasahe, di ba? Yeah, pero yung mga, yung grade 2, grade 5, Kaya, sa labas. sa labas pa, sa may sa may flying bee. Oo nga, at least kahit pa paano, hindi nakalayuan din. Yun nga lang, medyo pamasahe lang. Pamasahe pricey. Kaya mahirap magganunan sa Dasma Tunay kasi tatagain ka sa price. Sinabi mo pa. At saka, Price doon pa yun kayo napunta para kayo Dasma para magtrabaho, hanap buhay, no? O at least ayun, may mauwian na maayos na bahay, di ba? Pero ano yung bahay nyo din talaga? Ano din talaga yun? Parang squatter area din talaga? Hindi naman siya squatter, pala siyang compound. O bakit Tapos malapit ka sa ilog. Danger zone na talaga yung area. O pag kumbaga hindi na siya safe na tiran pa yung lugar. O may mga danger zone na tinatawag na eh. So yung mga nakalagay doon, mga nakatira doon, nililipat na rin talaga nila para mas safe pa. Opo, parang gano'n. Pero compare naman sa bahay ninyo doon sa pinagalingan nyo sa bahay dito, ano namang sasabi? Maganda. Maganda naman talaga din yung bahay. Kasi iwas ka na sa baha. Oo, no. Hindi ka nakakabahan kasi pag wala ka sa bahay, yung anak mo maiiwan, magliliman. Kaya, kasi binaka ka na. Ay, masama pa sa ilog. Di ba? Ang pinaka-the best doon, may fountain ka pa. Ayun. Wow. Pero dito, ay, shoutout kay ate. Ay, ako yung dati na pakitingin nyo sa black ganito. Ganun ba? Nag-reply ako din nag-comment sa sarili ko. Okay. Sir Delio, okay na po, napuntahan na namin. Okay. So, ang dami kasi nagko-comment. Kung minsan di ko rin ma-assume. Minsan kasi pumunta ako sa comment section para sagutin lahat ng mga nagko-comment ng mga pwede. So, yung buti, at least kahit pa po, nandito na kayo. Kita mo yun dito, yung mga beneficiary, mga possible dito. Usually, ang dami na nag-request din sa akin
yung mga beneficiary dito. Pero hanggang ngayon, di pa rin sila. Nasisira na lang yung mga Oo. bahay, no? Pero sabi naman daw po ng ano, ayun. Ayun nga lang, ayusin, oo naman talaga. Hello. Ang problema, nadudoble gastos. Imagine mo, gaano kalaki yan. Di sayang, di ba? Eh, nasisira na lang kung, di ba, naasikaso na, o sige, mga possible din beneficiary nito, kayo na dyan para ma-maintain na nila yung bahay. Hindi nagagasoli yung gobyerno, no? Imagine mo, oh, gaano kalaki yan. Ang dami nito, oh. Di ba? Ito, sa Dasma din pinaka assign. Mm. Ang ilalikit dito, taga Dasma. Taga Dasma din, no? Ang dami na kasi nag-request sa akin kung pwedeng mapasyal nyo yung possible din na maging bahay nila. Pero hanggang ngayon, oh, imagine mo, iba naiinip na nga, hindi nga nila malaman. Ngayon, tinatanong nga ako kung pwede daw follow up sa ano. Sabi ko, parang wala akong idea na ako yung mag-ano kasi sa LGU yun eh. Kasi kayo, di ba? LGU nagsabi sa inyo, i-relocate, hindi naman kayo nag-ano sa NHC na mag-apply. Kundi yung LGU mismo. Yung Kaya, tapos pupuntahan kami. Yung una kasi, for CI. Oo, ng DSWD. Oo, MSWD. Ko, LGU na. O, kaya, kasama yung tauhan sa mga barangay. Kaya yun na nga. Tapos yung puro meeting na. After yun. Kaya coordinated kasi talaga LGU at saka NHC, hindi yung sa kasi kung voluntary ka, yun talaga medyo madugo yun. Walang kasiguraduhan na babibigyan ka ng ano, hindi katulad yung LGU nagsasabi, o sige, re-relocate na namin kayo. Diba? 100% may ano. Ayun nga din, nagtatanong sila kung pwede maka-avail kasi uso dito. So ayun, shout out kila ate. Isa sa supporter natin at na-relocate na sila ate rito sa pabahay dito sa NHC. Yun, nagkaroon ng konting chit-chat. So kumustahan at ayun na nga, happy naman ho sila sa nang malipat na sila dito. At least nga siyempre ayun nga importante, may bahay ka na po talaga na maayos na matitirang para sa pamilya mo. At okay, yung balik na tayo sa update natin dito at yun nga, 'di ba? Nasisira na lang uli yung mga bahay, gagastos pa uli yung gobyerno. 'Di ba? Nang doble okay lang sana kung sagot pa rin ng developer nung pag-aayos ng mga bahay na to. Pero yun na nga kasi parang nagdodoble-doble yung gastos. At saka syempre, 'di ba nga mas humihina yung pundasyon ng bahay kung walang tao, mas madali siyang nasisira katulad nito. Dahil wala ng tao, yung nasira na yung parang alulod niya. At the same time na wala na rin yung mga bintana, yung mga jealousy at ayun na nga, kung nakikita nyo ginagawang basura, nakikita nyo dun sa kabila doon, nagagawang basura. Kumbaga, hindi na maintain tuloy yung lugar, yung mga pabahay na katulad to. At the same time pa, isa pa, paulit-ulit same time ko pa, English pa eh. So, isa pa, ayun, di ba? Parang natitingga yung bahay. So, sana kung maano kung sino talaga yung possible na beneficiary na, kung meron ng mga beneficiary na naka-schedule, dalhin na po dito o i-relocate na rito. At marami naman talagang gusto na ring malipat na sa mga pabahay na to kasi para makapag-start na sila na magiging buhay ho nila dito, makapag-adjust na kung ano po yung magiging buhay nila dito sa mga pabahay na. No, di ba? So yun yung importante, ililipat natin para mas makita nyo yung nagiging condition na ng bahay. So ayan, no, katulad niya, no, sisira na yung mga alulod at nawawala na rin yung mga pinagkakabitan ng jealousy nung mga bahay. Ayun nga, minsan may video na rin tayo tungkol doon sa mga jealousy at may nag-comment nga na parang 60 per kilo yung mga aluminum. Hindi ko lang sure kung yun, pero yun yung isa sa mga komento. At yun, di ba, oh, kung may tao na yan, hindi ho basta-basta na magkakaganyan yung mga alulod na yan. At halos uulitin uli yung mga bahay pag-aayos na nito. Kasi siyempre yung structural niya, buo naman. Pero di ba nga, kasabihan lang naman yun, no? Na pagka walang tao yung bahay, mas madaling nasisira, mas humihina yung pundasyon ng bahay. Ayun na nga, nakikita natin na totoo ang nangyayari. Nasisira yung mga divider sa loob ng bahay. At ayan, nakikita nyo na talagang kahit na yung mga gamit, yung mga nasa labas, ayun, nakikita nyo, ito, natitira na lang yung isang aluminum dyan. Baka bukas makalawa, wala na rin yung aluminum na yun dyan. At yun yung divider, di ba? Wasak halos lahat ng bahay na dito. Sa may, St. Mary Magdalene pala to, no? Kala ko Parkstone, nasa St. Mary pala tayo, ayan, sira. So, babaklasin mo naman, wawasakan, hindi yan magagamit yan. Papalitan mo na naman uli ng bago. So, gastos na naman uli. Pero, ng mga present video natin, na halos ayos na itong mga bahay na to. At yun.
Ayan, oh, di ba? O, kita nyo rin itong CR. So, may faucet na, may inidoro na, tapos para sa shower, ngayon, ayan, wasak na, tanggal na itong sa faucet niya. So, tanggal na. At yung sa drainage, ay, ayun, katulad yung baklas. Ay, di ba? So, yun lang yung nagiging problema kapag hindi ka agad natitiran yung mga pabahay. Yan yung mga nagiging kondisyon, no? Kumbaga natitiwangwang siya at nakakapanghinayang, no? Naulitin mo yung trabaho para sa mga pabahay na to. Kung ibigay na kaagad dun sa mga possible na mga beneficiary itong mga bahay na to. So, siyempre, makakatipid tayo o yung gobyerno nung paggawa uli. Kung sagot pa ng kontraktor to, makakatipid yung kontraktor, no? Sa pagpaayos uli ng mga bahay. Hindi na kailangan ayusin pa nila. Kasi siyempre, mag-update na niyan, mag-upgrade na niyan, yung mga beneficiary na yung nakatira na, ayan, may mga vandalism na. So siyempre, pipinturahan uli. Hindi naman yan ibibigay doon sa mga beneficiary pagka ililipat na sila na ganyan na itsura niyan. Katulad yun, no? Ano sa tingin nyo yung drenowing pa dyan at saka isa pang na to, oh. At yun na nga, halos wala na mga bintana. At yun, so, siyempre, sabihin, madali lang maglinis kung nadadali ka maglinis. Pero ayun, no? Di ba? Tapos, ito yung condition na ng lugar na nakakapanghinayang din kasi nagdodoble-doble yung trabaho. So, ito, isang highway pa lang, no? Ilang bahay pa dito sa may St. Mary Magdalene, no? Black, na ganito yung condition, katulad niya sa kabila na yan, no? So, nilinis na, inayos na yung basura, pero siyempre, hindi nakukuha kaagad, kaya nagkakalat uli. Ito, mas lalo itong worst to, yung bahay na to. Diba? Wasak talaga. So, ayun, yung isa na sa nagiging problema, kapag ka natitingga yung mga pabahay na ganito, hindi ka agad ibibigay sa mga beneficiary, kita nyo, wasak yung faucet at tinambakan. So, tingin ko, barado na yan, kung ano-ano na yung basura na nandito. Hindi ko alam kung magagamit pa yung inidoro na yun, kailangan baklasin. Siyempre, 100% barado na yan. So, ano lang, ayun yung isa sa nagiging problema sa mga pabahay. Pero yung mga previous video natin dito, maayos na at magaganda, halos kompleto na. Hello, shout out sa mga batang to. So, ayan, lipat tayo dito sa kabilang block. Ang dami ng mga nag-request sa atin na kung pwedeng pasyalan yung mga possible na maging bahay ho nila. So, di natin alam bakit ano ba nangyayari. At hindi pa sila malipat-lipat sa mga pabahay na to. Katulad din dito, ayan o. At dito mukhang may tubig na. So yun o. Umaapaw yung tubig. Ayan o. Kikita nyo. Tuloy-tuloy yung daloy ng tubig. Sayang. So usually may water line na talaga to. Pagka nalipat yan, mas madali na lang yan. May tata para sa tubig papunta dun sa loob ng bahay. So problem lang, baka naging barado na rin to. So magre-reline na naman kayo para dun sa water connection papunta sa loob ng bahay. So nakikita nyo yung basura na yan. At ito. At yan yung mga bahay. So halos na bubulok na lang uli. At ayun, nawawasak. Nakita nyo to. Nakita nyo yan. O, wasak, di ba? Sus. Usually sinisecured naman to, no? Kikita nyo yan, may naka-screw yan, pero dahil siyempre na-force, dahil ang dami na rin mga tao dito, ang dami na mga residente dito, di natin lahat may place lahat ng mga tao o kung sino man yung gumagawa ng mga ganito sa mga bahay na to. Kasi kung hindi naman to pinakailaman, di naman masisira yan, di ba? Posible namang nagkusa itong katulad, nagkusang mawasak yan. Nagkusang napunta dito itong takip ng inidoro na yan. At nagkusang nawasak ng ganyan yung pinto ng CR na to. Tinan nyo. Diba? At nagkusang natanggal yung bakal ng jealousy at yung mga jealousy inilagay riyan, napunta riyan. Ibig sabihin, may gumawa at hindi rin naman nagkusang, ay, ba yan? May poop pa. Ginagawa pang inidoro kahit yung sahig. So yan, ito yung kabilang block naman.
Diba? Pero sa mga present video natin, maayos, magaganda na, kompleto na lahat. Ang hinihintay na lang ho dito sa mga bahay na to, sa mga pabahay na to, ay yung beneficiary na ma-relocate ho sila. Pero since na tumatagal, no, bago ma-relocate yung mga possible beneficiary, ito yung nagiging kondisyon ng mga bahay. So nakakapanghinayang lang, no, na kailangan pa natin hayaan na maging ganito yung mga bahay. At at the same time, okay nga, sasabihin, ayusin naman yan bago lumipat yung mga ano dito. Yun na nga, madodoble yung gastos kasi kailangan mo ayusin na. Naayos na. So sa dami ng tao na dito, kita nyo yan, no? Wasak. Ganito yung magiging kondisyon. Pero in fairness naman doon sa mga kontraktor, talagang sinecured nga nila. Kita nyo yung screw na yan. Saan na ba yun? Ito. Kita nyo yung screw yan? Naka-screw yan dito sa pinto. Para nga hindi nila mabuksan o mapasok yung bahay doon. Pero yun na nga. Sabi ko nga sa hindi natin ipi-place talaga yung mga tao. Pipilitin nilang pasukin yung bahay na to. O katulad dito. Ayan, o. Naka-screw din yan. Naka-screw yan dito. Yun, o. Kung nakita dun sa kabila. Pero nabuksan pa din. Pinersa. Masasabi ba natin hindi pinersa yan? Paano mabubuksan yung pinto ng bahay na to kung hindi na persa? Katulad dito. Kasi nasa na yung puset niya, no? 100% may puset na yan. Yung pinakalababo niya. Na iwan na lang yung parang drainage papunta doon sa So, mas mabuti pa to sana secure, di pa barado. Pero kikita yung para sa shower niya. Wasak, binaklas, sinira. Oo nga, oh. Kasi pinersot at ibig sabihin ayos na yan. Wala akong masabi. Ubusan ako na sasabihin sa inyo. Iwan ko ba? Ba't ginaganito niyo itong mga bahay na ito nananahimik? Okay, so yun. O dito, papasok ulit tayo dito sa kabila. Ito dito sa kabila na to, may mga residente na to. May mga beneficiary na yan. Kumbaga may mga na-relocate na dyan. Kaya yan, may mga tao na, may mga kuryente na. Pero itong sa gitna, dito nga, nakakatuwa. Meron ng kamuting kahoy, nagtanim na sila. Wow, ayos to yung tao dito. Ginawa nila productive yung bakante pang lupa. Okay, so yun. Ayan. Kita nyo yung kondisyon ng mga bahay na to. Naku, mas lalo na to. Binigyan ng bagong pintura. Kita nyo yun, White yan, pero brown. Pero sa kabila, Ayan, Ay! Diba yan yung kondisyon? Nagpo-pulverize na rin yung paint ng bahay. Nababaklas. Kita nyo yung mga chilos, Durug-durug na. Nakakapanghinayang na ganito yung nangyayari sa mga bahay na to. No, sa pabahay ng gobyerno, sana naman wag nang pakialaman ng mga tao yung bahay kasi maayos na. The same time sana isa din kung meron ng beneficiary talaga yung mga pabahay na to, sana mas may award na sa kanila o may bigyan na sa kanila, mapatarhan na sa kanila para na sa ganun, hindi na magdoble yung gastos ng gobyerno. Diba? Kasi, ayun din, mas madaling ang nasisira yung bahay talaga pagka walang tao, walang nagmi-maintain. So nakita naman ninyo yung kondisyon katulad tong alulod lang na to. Wasak na. Tapos yung mga bintana, yung mga pinto, mga gamit na pagpunta nyo sa mga pabahay na to, kumpleto na yan Siyempre, sa CR, kumpleto. Tapos may divider, may kwarto. At may pinto na, siyempre yun na, di ba? Kayo na lang bahalang mag-develop. Pero dahil nga tumatagal na ma-relocate yung mga possible na beneficiary dito, ganito na, nagiging kondisyon. Itong lugar ng St. Mary Magdalene, ito po yung nasa main road to no? Ito yung, ang dami na hong nag-request sa atin na pasyalan, bisitahin yung possible na maging bahay nila. Pero, ayun, katulad to, wasak dami nang wala. Katulad din dito. So, halos ganyan yung kondisyon. Kahit dito sa kabila. Ganyan yung kondisyon. Ang bilis niyo kuya magpatakbo!
So, ayan, no? Ayan. Ito yung tsura. So, kabilaan talaga. Dito, doon sa kabila, at siyempre, dito rin sa kabila na to. Halos isa yung kondisyon ng mga bahay. Nasisira na. Okay? So, ayun yung update natin dito sa may St. Mary Magdalene. So, sana, wish ko na ma-relocate na yung possible beneficiary ng mga bahay dito sa may St. Mary Magdalene para hindi na tuluyang masira pa yung mga bahay na to para, diba, hindi na magdoble-doble yung gastos pa ng gobyerno. At the same time, ma-maintain na nila at saka maging malinis na yung lugar. Kasi tingnan nyo yung basura, oh. Tambak. So, ayun yung update natin, no. Shout out sa Team Ruel Lipat, charity vlogger po yan. At shout out kay Sir Ruel Lipat, yung team leader ng charity vlogger. Meron no tayong kasama ko tayo dyan sa charity team na ho na yan. So, yun, yung ano po natin update dito sa may St. Mary Magdalene. No? At nakita nyo yung kondisyon ng mga bahay, nasisira na talaga. Okay? So, may mga batang gustong nagkakaway. At ayan sila. Hintayin natin para makakapin naman sila. Oh, shoutout sa mga batang to. Ayan, kaway-kaway sa ating video. Pangalan? Tuning. Tuning. Shoutout kay Tuning. Balong po. Shoutout kay Balong. Tuto. Toto. Shoutout kay Rande. Rancet. Randel? Rancet. Randel. Rancet. Kapangalan ka pa ng anak kong panganay, oh, Randel. So, shoutout sa mga bata. Saan kayo galing? Bago kayo napunta dito. Claire. Okay, sige. Shoutout kay Pakner. Pakner? Claire. Claire. Akala ko Pakner eh. Okay, so yung mga bata na yan. Okay, so sama ko sa video ko, ha? Okay, sige, very good. Okay, go na tayo. Salamat. Thank you sa walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Siyempre sa mga nanonood. At siyempre maraming salamat sa mga magsasubscribe at sa mag-share sa mga videos na in-upload natin sa ating YouTube channel. Thank you sa inyo, ha? Thank you.